May lumabas na hudas sa ilalim ng tulay. May lumabas na hudas sa pinto ng Senado. Hudas na pipit, palagadang gabili. Ayan, no? Talagang may lumabas na hudas sa Senado, mga katunay. Nakita natin kanina. Halos nabigla na ba ang lahat? Nagulantang ba ang lahat sa paglabas ng kesong itim na dating kesong puti? May hudas na lumabas sa pinto ng Senado. Nagulat silang lahat kasi may hudas. Ay, nako, keso. Ako hindi na rin ako nagtataka na may lumabas na hudas kasi alam naman natin kung saan talaga nakalinya to si Keso eh. Siyempre, siya yung pinakamadaling ma-hook up sa lahat. Diba? Alam naman natin kung sino ropa niyan, diba? Waiter pa nga yan eh. Naging waiter pa. So, talagang minadali nila ngayon ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Diba? Natataranta pa nga kanina si Mig Zubiri. Parang ano siya kanina eh, no? Parang, bilis na. Nagsasalita si Soto. Tapos, bilis na. Ito na. Talagang atat si Migs na mapalitan yung liderato. Pero hindi daw tama yung pagpapalit ng liderato. No? Illegal. That's illegal. No, hindi daw tama. Wala sa Constitution. Paano ba yan? So, eto pinaliwanag ni Attorney Raul Lambino. No, nilinaw niya lahat na talagang illegal yung ginawa nilang pagpapalit. Yung pagmamanipula ng Senado. Diba? Kaya syempre, ito, attorney to. Kahit naman sila Senator Alan, diba sila Senator, mga attorney yan, mga abogado yan eh. Eh, diyan naman kasi sa minority ngayon, ilan lang na mga attorney dyan. Di ba? Nag-attorneyhan lang. So, wag na natin pagtagalin. Sabay-sabay na nating panoorin to. No? At bigyan natin ng reaksyon. Kantahan uli natin. May hudas na lumabas sa pinto at nakipagkamay. Pasok! Sitwasyon sa Senado ngayon, kung totoo nga na nagkaroon na ng session at yun nga yung balita at nagkaroon ng eleksyon ng panibagong liderato at nailik nga raw si Senator Sherwin Gatchalian. Ano ang basihan nito? Maliwanag kasi ang provision po ng saligang batas under Article 6, Section 16 na the Senate and the House of Representatives can elect its leaders by a majority of all its members. Importante yung salitang all. No? Ayan, ang problema, baka hindi nila naiintindihan yung salitang all. Ayun nga yung nililinaw. Nila Senator Alan, nila Senator Pia, ni Senator Loren Legarda at syempre ng iba pa. At syempre, ayan si Attorney Lambino. Na kung magbobotohan ng ganyan, ng bagong liderato, kailangan ng presensya ng mga kasama nila, ng majority, minority, nandiyadyaan lahat. Hindi pwedeng sila-sila lang. O, ano yung sinasabi ni, sino ba to? Si Erwin Tulfo, na sinasabi niya na, di ba ayaw nila yung magbotohan sa, ayaw nila magbotohan via Zoom, via yung mga nakakulong na senador. Gusto nila is pumasok dahil tungkulin daw ng senador yon na pumasok. Kailangan nandoon kung magkakaroon ng botohan, magkakaroon ng session, hindi pwedeng via Zoom, bawal ganito, ganyan. Eh bakit hindi nyo ginawa ngayon? Diba? Kasi nga, diba? Bawal yung ginawa nyo rin. Na hindi kayo kompleto. Diba? Dapat kompleto kayo. Ngayon, sasabihin ngayon nila, hindi naman sila pumapasok eh. Hindi pwede. Dahil nakasaad nga yun eh, na kailangan kompleto kayo kung magpapalit kayo ng liderato. Yun, nakasaad talaga yun. Diba? Kung yung sinasabi nyo na bawal ang via Zoom, nakasaad din yun, dapat sumunod din kayo rito.
Ngayon kung sinasabi nyo na, uy, hindi naman pumapasok yung majority, hindi naman nagpapakita sa amin, hindi dapat hinintay nyo magpakita. Di ba? Eh, lagi nga kayo nananawagan eh. To all the majority, come to us. Come, come, come. Di ba? Lagi nagkaganon si Erwin Tulfo. To all the majority, come, come with me, and let's go to hell. Di ba? O, kayag ka nga ng kayag eh. Di ba? O, hanggang sa may, may lumabas sa pinto na ibong pipit, pangalan ay keso. May hudas, kulang na lang ay lubid. Di ba? Yan ang provision ng Section 16 na Article 6 ng ating saligang batas. So, pag sinabi mong all its members, there are 24 members. Majority of all its members, Oo. 13. Absolute majority ang tawag natin dyan. Sa determination of quorum, iba rin pong provision yan. Yung susunod na paragraph, nakalagay dyan that each house may by a majority of each members can conduct business for purposes of its day-to-day operations. So yung determination of quorum will only require majority of the members, meaning to say who are here in the Philippines. Yung election ng Senate President, it requires majority of all its members. Kung totoo nga na pinalit ng Senado si Senator Sherwin Gatchalian, ay violation po yan ng provision po ng Article 16, Article 6, Section 16. Hindi mo pwedeng may apply yung kaso ng Avellino versus Cuenco kasi yun ang binabanggit It is a 1949 case at doon sa provision ng 1935 Constitution, yung election ng Senate President, wala pong nakalagay na all its members, kung hindi majority of the members thereof. So, yung Avellino versus Cuenco, kaya 12 yung nag-elect, natanggal si Senator Avellino at naipasok na bagong Senate President si Senator Cuenco kasi isa sa mga senador noon, si Senator Tomas Confesor, was out of the country. So practically, 23 lamang yung senators na nasa Pilipinas at that time. Yung isa pang ang senador ay nasa hospital. He was indisposed, si Senator Vicente Soto Sr. na wala. Talagang yung mga Soto talaga is kasama talaga sa sa politika talaga dati, no. Doon din sa session. So, yung 12 na Nationalista Party senators under the leadership of Senator Mariano Cuenco ay nag-convince sila at nag-elect sila ng Senate President at na-elect na si Senator Cuenco. Nakarating yan sa Korte Suprema yung kaso na yan at pinaliwanag ng Korte Suprema for purposes of determining a quorum to transact business, what is required is majority of the members of the Senate. O, siguro naman alam naman nila lahat yan. Diba? Alam naman nila lahat. Kaso nga lang talaga, hindi nila sinunod. Diba? Itong Huwebes na darating is alam natin na magkakaroon ng investigasyon na sinasabi pa rin ni Senator Alan na kahit ganyan na nagkaroon ng palitan ng liderato ay hindi nila hindi nila kikilalanin yan kasi nga alam nila na illegal yan. Hindi tama yung pagpapalit ng liderato. So talagang itutuloy pa rin nila yung investigasyon ng Blue Ribbon. Ngayon, eto namang mga ibong pipit, yung mga minority, is parang ayaw naman nila. Meron nga tayong nabasa sa Facebook na bukas ay work from home. No? Sa Huwebes, work from home ang mga senador sa minority. So parang wala silang plano na pumasok. Pero eto lang yung nakakapagtaka. 'Di ba? Ito narinig din natin kay Sir Banat Bay na 'di ba medyo may mga hinihilot daw sila sa majority at merong isang senador daw na inimbitahan sa palasyo. At parang biglang nagbago ng desisyon, 'di ba? Ayun nga daw si Judas. Ayun sinasabi no? Na parang biglang nagbago yung ihip ng hangin sa kanya. Na parang sa mga salita niya, parang tumutula pa rin siya, parang siya pa rin si Balagtas. Alam naman natin si Quezon, kung magsalita, kala mo siya si Balagtas. Hindi ito para sa majority. Hindi ito sa minorya. Diba? Ako'y walang pinapanigan. Ito'y para sa trabaho lamang.
Yun eh. Yun. Alam mo, Keso, no? Parang ano, no? Parang kawawa ka. Para sa totoo lang, parang kawawa si Cheese. Sa totoo lang. Kasi di ba nung Senate President siya, pinagtulong-tulungan siya niyang tanggalin. Tapos pinalit si Tito Sen. Di ba? Pinagtulong-tulungan siyang tanggalin para siyang basang sisiw, para siyang kawawa. Buti pa nga yung, siguro kung sasabihin nilang na inalis nila si Senator Alan, kahit pa paano si Senator Alan maaalis sa pagiging Senate President ng may dignidad, ng may karespe-respetong dignidad, at alam natin na meron siyang gustong ipaglaban na ayaw nilang papasukin. Ibig sabihin na ayaw papasukin, meron gustong ipaglaban si Senator Alan na hinaharang nila. Diba? Oh. Sa totoo lang, ito talagang parang takot na takot sila sa investigasyon ng flood control project eh. Tapos sasabihin nila parang magkakaroon ng pakonsuelo na, o baka sabihin nyo, porket nagpalit ng liderato, eh hindi na imbestigahan ng flood control. O sige, bibigyan natin ng investigasyon yan sa Lunes, di ba? Gagawin naman nilang Lunes. O anong investigasyon yan? Baka investigasyong malalakson lang gawin nyo. Hindi kami natitrill. Di ba? Hindi kami natitrill sa gagawin yung investigasyon sa Lunes. Dahil baka laksi lang din yan. Baka ganun lang din ang kalabasan yan. Walang katrill-trill, walang kakwenta-kwenta, at alam natin kung kanino pa rin ang papanig ang sitwasyon. May mga paliko-liko, may mga, naku, kahit pa naman kahit sabihin mong tulpo pa rin ang nandyan, kahit tulpo ang chairman dyan. Wala na po akong tiwala sa tulpo. Sa totoo lang, no, nawala na yung tiwala ko sa kanila. Hindi na ganun kadati na iniidolo ko talaga sila. No? Talagang ngayon is katiting na lang. Nako. Eh, kung ako sa kanila, ayan, bukas talaga sa Huwebes, is talagang hindi natin alam ang mangyayari. Kasi alam natin, nagpalit na ng bantay dun sa Senado. Yung mamumuno dun. Di ba? Eh, paano ngayon yan? Baka mamaya hindi sila papasukin o harangin yung mga dala-dala ng majority. Ako, majority ko pa rin tinuturing sila Senator Alan. Baka mamaya harangin yung mga dadalhin nilang testigo o ano. 'Di ba? At dahil wala pong provision tungkol doon sa majority of all its members to elect the Senate President, yung pagka-elect ni Senator Cuenco ay tama, sabi ng Supreme Court. Kasi yun ang nakalagay sa saligang batas, yung interpretation under the 1935 Constitution. Pero under the 1987 Constitution, maliwanag na majority of all the members of the Senate. So 13 votes ang kinakailangan yan. Wala, parang ayaw nga nila ng 13 votes eh. Parang nilabag na nila yun eh. 'Di ba? Parang syempre, ikaw ba naman nakasandal sa pader eh. Parang siguro sinabi sa kanila pa, sige, kahit wala kayong 13, kahit 12 lang kayo. Ang lalakas ng loob nila. Siguro alam din naman nila yan na kailangan 13. No? Alam nilang labag sa kautusan niya na ang 12, eh bawal bumoto, bawal, kailangan 13. Oh, kaso nga lang talagang minamadali talaga nilang palitan. Siyempre pa naman, narinig ba naman nila yung flood control eh. Hindi, sa totoo lang, hindi to usapin sa impeachment ni BP Sara, kaya merong nagkakaroon ng mga ganyang palitan. Ako sa tingin ko, nakikita ko, usapin to sa flood control eh. Kasi syempre alam nila na talagang gustong-gustong buksan yung flood control investigation na yan diyan sa Senado. No, kasi nga alam natin na kulangan tayo sa nakaraang Blue Ribbon. Pwera kay Marcoleta, nagustuhan ko nga yung kay Senator Marcoleta eh, kaso nga lang pinalitan siya. Yung pumalit kay Marcoleta, alam naman natin hindi tayo na kontento ron. 'Di ba? So parang doon yun eh. Nalaman na naman nila ngayon is, eto na naman. Magbabalik na naman yung investigasyon na yan. Baka sakit na naman ng ulo natin yan, mga tol. Magkakaipitan na naman to, magkakabulgaran na naman to. Eh baka pwede natin pigilan ng konti. So hindi natin alam kung sino gustong pumigil ng konti. O kung wala mang ganong issue, 'di ba? Bakit kayo nagmamadali na palitan yung Senate leadership? Dahil ba si Senator Alan magulo? Dahil ba si Senator Alan ganito simula nang naging Senate President siya?
Kaya nga sinasabi ko dito bakit hindi nyo bigyan ng pagkakataon yung tao na gampanan niya yung posisyon niya as Senate President? 'Di ba? Ngayon, kung hindi siya pumapasok, dapat inintindi nyo na lang. No? O kaya nag-usap-usap kayo. O, nag-usap-usap kayo, tapos sinasabi pa ng iba, si Senator Alan daw, hindi raw kayang pag-unite yung Senado. Paano mag-unite yung Senado? Hindi mag-unite yan. Magkaiba sila ng prinsipyo. 'Di ba? Hindi na natin isasabihin kung ano yung prinsipyo nung mga nasa minority. Ang alam ko, yung prinsipyo ng majority is para sa taong bayan. Gusto nilang malaman lahat. Gusto nilang makita ng taong bayan na ito, bibigyan namin ng hustisya ang ginagawang panluloko sa taong bayan. Diyan sa flood control na yan. Pero ewan ko kung anong merong prinsipyo yung minority. 'Di ba? Hindi natin alam kung anong prinsipyo nila. Ayoko sabihin kung anong prinsipyo meron sila kasi baka alam nyo na. Ay, naku. At ito ngayon, paano yan? Tama ba yung ginawa ng Senado na nag-convince sila at gumawa ng kanilang mga business doon sa Senate? I don't think so kasi even in the determination of quorum which says that the Senate by a majority of the members thereof, hindi rin sinabi na all its members, majority of the members thereof can constitute a quorum. Ibig sabihin, ilan ba yung members ng Senate na nasa Pilipinas? Ang nasa Pilipinas, I think there are still 24. Kahit na yung isa hindi mo mahagilap at yung isa ay nakadetain, still they are members of the Senate. Wala namang information na nagsasabing si Senator Bato de la Rosa is already out of the country. Kasi pag out of the country na yung isang senador, he is beyond the jurisdiction of the Senate. He can no longer be compelled to attend the session. Nakalagay din sa Constitution kasi that compulsory process may be effected by the Senate in order to compel the attendance of the members thereof for purposes of determining a quorum so that it can transact business. Since all the members of the Senate are still in the Philippines, to determine the existence of a quorum, you need also 13 because there are still 24 senators. Kumbaga kahit wala si Senator Bato dyan tsaka si Senator Jinggoy, gumagana pa rin yun. Diba? Kasama pa rin sila sa bilang ng majority. Diba? At saka hindi pa naman sila nagre-resign eh. No? Ang masama niya kung nag-resign na si Jinggoy tsaka si Bato. Kahit sabihin yung nagtatago si Bato, kahit sabihin yung nakakulong si Senator Jinggoy, majority pa rin yan. Lamang pa rin ng majority kahit balibalik ta rin niya yung diba, pangyayari. Ganun pa rin yan. Kahit balibalik ta rin niya yung mga pantalon nyo tsaka brief nyo. Kaso wala eh. No? Parang gumagawa sila ng sarili nilang hakbang. Dahil sa kagustuhan nilang palitan agad-agad. Siyempre, parang tingin nga natin, parang may go signal talaga yan. Chismis na yan, no? Sino ba nagbibigay ng go signal dyan? Hindi natin alam. Mamaya, dyan sa tabi-tabi. Joke. Kung wala nagbibigay ng go signal, di good. In the Philippines right now. So sa tingin ko, questionable yung naganap na session kanina at yung pagka-elect ni Senator Gatchalian, whatever position he was elected at, ay violation yan ng ating 1987 Constitution. Ayun, natunghayan natin si Attorney Lambino. Yan, napakalinaw ng kanyang mga paliwanag na talagang hindi talaga tama yung ginawang pagpapalit ng minority at talagang bumabalik na sila uli sa majority. Hindi daw tama. So, hindi talaga, kumbaga, parang, sige, pagpalagay natin, temporary lang sila dyan. Kapag bumalik na ang majority, like, talagang tunay, kailangan nilang, kung gusto nila, pagbutuhan na lang nila uli. Di ba? Ganon, pagbutuhan nila uli. Para talaga maging maganda. Kasi sa totoo lang, kahit si Chis Escudero nasa kanila, lamang pa rin ang majority. Sila sa Senator Alan, lamang pa rin eh. Kaya kailangan talaga is hinihintay talaga nila yung mga sarili nilang kasama bago sila magdesisyon. Gaya nga na sinabi ni Attorney Lambino, kahit nakakulong o kahit nagtatago si Senator Bato, no, kabilang pa rin sila dyan sa Senado. So nasa majority sila, kabilang pa rin sila doon. Kasama pa rin sila sa bilang. Kaya wala kayong karapatan na magpalit ng liderato dyan sa Senado. Kaya abangan na lang natin ang mangyayari sa Webes, mga katunay. So, comment lang po kayo sa comment box. So, once again, I'm BT and I'm out. Peace.